Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. TNK Day Pilipinas, kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si George Arsenio. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Kumusta ka, Sir George? Mabuti naman ako, Ma'am Hani. Kamusta naman ang PCW? Mabuti rin naman kami, Sir George, no? Bagamat abalang-abala na nga tayo, no? Sa nalalapit na National Women's Month celebration at sa ating big kick-off event sa March 6. Ay, medyo malapit na. Oo Siyempre, nga. inaanyayahan natin ang ating mga ka-TNK. Join us po sa March 6. Oo Diyan nga. po tayo sa Rizal Memorial Coliseum sa Okay. Malate, Manila. Tunay nga, Ma'am Hani, na napakabilis ng panahon. Parang kailan lang no, nagsimula ang taon, pero ngayon, patapos na ang February at Women's Month na nga next week. Ayan, kaya naman tayo ay nagpapasalamat no, sa ating mga ka-TNK sa kanilang masugid na pagsubaybay sa ating program every week. Kaya sa lahat po ng nakatutok sa atin on air sa Radio Magazine 1278 AM, sa Capital Radio 104.3 FM, at syempre, Sir George, maging sa PBS Receiver app, kung saan live na live ang Tinig ng Kababaihan tuwing Biyernes. Happy TNK listening po sa inyo. At happy TNK viewing naman sa mga nanonood ng live stream sa Facebook ng PCW, Radio Magazine at Capital 104.3 FM at maging sa YouTube channel ng Radio Magazine. At sa mga hindi naman po nakaabot o nakakaabot sa ating live stream tuwing Biyernes, huwag po kayong mag-alala dahil may replay po tayo sa Radio Pilipinas Radio Publiko 738. Tuwing Sabado po yan mula 12:00 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. At kasabay nga niyan ay mapapanood din ang ating programa sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 hanggang 49. At ito pa nga, wait, there's more, Sir More. George. Pwede nyo rin pong bisitahin ang ating past episodes sa TNK webpage, sa PCW YouTube channel at sa PCW Digital God Library na makikita po ninyo sa inyong mga screen. Good job po sa PCW sa kainyong commendable na knowledge management, lalong-lalo na sa pagkakaroon ng Digital God Library. At mula naman sa good work ng PCW, ay dumako naman tayo sa ating featured God Works for the week. God work na good work, i-flex na yan. Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipatrending. Magandang balita para sa mga kababaihan. Umangat po ang Pilipinas sa pinakahuling World Bank Women Business and the Law 2026 report. Tumaas ang marka ng bansa sa mga batas at programang sumusuporta sa kababaihan, lalo na sa entrepreneurship at kaligtasan. Subalit nananatili pa rin nga po yung hamon sa aktwal na pagpapatupad ng mga ito. Isa po sa mga hakbang na nagbigay pag-asa ay ang Philippine Passport Act. Yan, na-note ito doon sa World Bank Report na nagbibigay sa mga may asawang babae ng kalayaang pumili ng kanilang apelyido. Isang maliit na tagumpay, ngunit simbolo ng pagkilala sa kababaihan at sa kanilang pagkakakailanlan, Sir George. Tama. Ayon sa ulat, ang tunay na pag-unlad at pagkakapantay-pantay ay nagsisimula sa kaligtasan sa tahanan, sa trabaho at sa komunidad. Sa Iloilo naman, Ma'am Hani, ay muling nagtipon-tipon ang mga kababaihan sa 1 Billion Rising, isang pandaigdigang kampanya laban sa karahasan at diskriminasyon. Sa temang Rise for Our Bodies, Our Earth, Our Future, ipinakita ng mga kalahok sa pamamagitan ng pag-indak at pagkilos ang kanilang paninindigan, ipaglaban ang karapatan, protektahan ang dignidad at wakasan ang karahasan. Ayon sa mga Gadvocate na kabilang sa 1 Billion Rising, ang laban ng kababaihan ay hindi natatapos sa isang araw.
Ito ay laban na dapat ipagpatuloy araw-araw para sa ligtas, makatarungan at pantay na mundo. Good job po sa lahat ng nakibahagi sa 1 Billion Rising at sa mga patuloy na lumalaban para sa gender equality at women empowerment. Ngayon naman, Ma'am Honey, ay dumako tayo sa ating hashtag Say sa TNK. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Para po sa ating TNK question for the week, may poll po tayo ulit, Sir George. Yes. Ayan. Dahil noong February 20 ay pinagdiwang po natin ang signing anniversary ng 105-day Expanded Maternity Leave Law o yung Republic Act 11210. Pag-uusapan natin ngayong araw ang tungkol sa batas na ito. Kaya naman, tinanong po natin ang ating mga ka-TNK, ano ang masasabi mo sa 105-day Expanded Maternity Leave Law? Mag-heart react kung malaking tulong ito sa mga nanay. Mag-like react kung dapat mas mahaba pa ang leave. Mag-sad react naman kung kulang pa rin ang benefits. Mag-wow react kung ngayon mo lang nalaman na meron pala 105 days na pala ang maternity Oo leave mo. nga, saan ka nang galing? Ayan. Saan ka nakatira? Ayan, at mag-angry, naku galit, react kung mahirap pa ring mag-avail. Nakapost na po ito sa ating PCW Facebook page at sa ating Godvocates Community Facebook group kung saan pwede kayong mag-react at maaari rin pong mag-comment ng inyong mga insights. Kung kayo naman ay wala pong Facebook, yan, bihira atang Pinoy na walang Oo nga, Facebook, no? 98% yata ng mga Pilipino ay may Ayan. Facebook account. Pero kung sakaling isa kayo dun sa 2%, yan, pwede po kayong mag-text sa 0917-845-4814. Mag-text at mag-comment na po kayo dahil dito nga po sa TNK, lahat tayo ay may say. At upang ipaliwanag sa atin kung ano nga ba ang ating mga benefit ng mga kababaihan sa ilalim ng 105-day Expanded Maternity Leave Law, partikular sa mga miyembro ng Social Security System, nag-imbita kami ng isang napaka-espesyal na panauhin mula mismo sa SSS. Sino kaya siya? Abangan yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niya. Pagtataguyod sa pampinansyal na katayuan, ekonomiya at kabuhayan. Mga mekanismong pang-institusyon para sa pagsulong ng kababaihan. Sa media ay ang tamang pagsasalarawan. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita. Pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama. Ang susi ay nasa atin. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita. Pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama. Ang susi ay nasa atin. Kababaihan, kababaihan. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niya.
Kayo po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang karapatan ng kababaihang miyembro ng SSS, the 105-day Expanded Maternity Leave Law, kasama po natin live via Zoom. Siya po ang acting head ng Sickness, Maternity and Disability Benefits Administration Department ng SSS. Wala pong iba kundi si Miss Dina Barros. Okay. Hello. Magandang hapon, Ma'am Dina Barros. Happy TNK Day, Ma'am Hani kay Ma'am Dina. Yan. Okay. Magandang hapon din po, Sir George and Ma'am Hani, and sa lahat po ng mga ka-TNK natin na nakikinig at nanonood sa atin ngayong hapon. Mhm. Sa muli po, Ma'am Dina, magandang hapon at welcome po sa Tinig ng Kababaihan. Ngayong araw po ay tatalakayin natin ang ang 105-day Expanded Maternity Leave Law o RA 11210 with specific focus on SSS members, Ma'am Dina. Sino-sino nga po kaya ang covered ng batas na ito, Ma'am Dina? Actually, itong expanded maternity leave law natin na to, para to sa lahat ng mga kababaihan na qualified po na makareceive ng maternity benefit. So, kung kayo man ay employed o kaya self-employed members or voluntary members or OFW po na member ng SSS, so qualified po kayo makareceive dito. Basta po ma-meet nyo yung eligibility po para sa benefit. Ayun. So, yun po yun. So, lahat naman po, basta SSS members po, na babae lang. Oo. Kasi maternity Bae lang. leave, ibig sabihin kasi buntis at mga anak, ano? Ayan. Oo. Ayan, Miss Dina, ayan, nabanggit nyo na po, eligibility. Ano nga po ba yung requirements para maging eligible or maging qualified sa maternity benefits ng SSS? Ano po yung, syempre, una, ano yung requirements or eligibility requirements, no? Pangalawa, ano po yung documents na dapat i-secure ng ating mga SSS members at kailangan po nilang i-submit para sa kanilang claim? Actually, madali lang yan. Ang dapat lamang nating tandaan sa hulog, kasi binanggit Oo, ko, contribution. kailangan member ka ng SSS. So, kailangan po meron yung mga members natin na at least 3 hulog. Tatlo. Tatlo lamang yan, ha? 3 buwan. Tatong buwan. 3 buwang hulog. Okay. Pero yung 3 buwan na yan, dapat nandun siya sa 12-month period bago yung semester ng contingency. So, naging complicated na. Kasi So, may bago ang tinatawag semester na ng ano yung daw, semester of Ma'am Hani? Contingency. Kung halimbawa po, nanganak po siya ng June. Okay. So, dapat, Ganito. Okay, sige, Kung Ma'am nanganak Dina. kung manganganak siya ng June, ngayong June 2026, opo. Okay. ang magiging semester ng contingency niya, January to June 2026. Mm-mm. So, ito yung buwan. So, dapat, sabi ko kanina, di ba, may at least 3 buwan na hulog Opo. within the 12-month period bago yung semester ng contingency. Mhm. So, kung June, ang semester of contingency ay January to June, so yung 12-month period na sinasabi ko kung saan dapat may 3 hulog, January to December 2025. Mhm. So, yun po yung titingnan namin. So, So, the kung year may before. Yes, yun yung 12-month period bago yung semester niya kasi ng contingency. Doon sa example natin na June 2026 mga anak. So kung si member po ay may hulog ng, sabihin natin, October, November, December 2025. Mm-mm. So pwede siyang mag-qualify. Qualified. Ayun. Pwede pa lang kasi po may additional rule tayo. Meron pa. Sige po, Ma'am. Yes, para to sa mga self-employed at voluntary members or OFW yung payment date kasi napaka-importante. Kung kailan natin binayaran yung hulog. Okay. Kasi may mga cases kasi na pag alam nating buntis, maghahabol tayo, magpapa-member Oo. tayo ng SSS eh. Tama. Meron naman yung continuous, di ba, na nagbabayad tuloy-tuloy. So, Okay. kaya napaka-importante po, tinitingnan namin kung kailan ba binayaran yung hulog. Okay. So, doon sa example natin, na kung meron lang siyang 3 hulog noong 2025, which is yung October, November, December, kung ito pong mga hulog na to ay binayaran lamang noong January 2026, Mhm. which is yung semester ng ating contingency, Okay. hindi pa rin po siya magpo-qualify. So hindi kasi parang naghabol lang. So anong Yes, buwan siya dapat naghabol lang yung kasi. payment, Ma'am Dapat Dina? hanggang So, December. dapat yung payment date bago yung semester ng contingency. Mm-mm.
Kaya magandang malaman ng member kung kailan ba yung semester ng contingency Opo. niya. Ma'am Dina, clarification lang. Mm-mm. Yung semester ng contingency, ang fina-follow po natin o sinusunod natin, January to June, tapos July to December. Tama po ba? Hindi lang ganon. Hindi Kasi ganon. Paano po? Yes. Ang semester of contingency natin, binubuo yan lagi ng 2 quarter. Mhm. So yung kung saan yung end ng quarter, doon nangyari yung panganganak. For example, dun kung Sa manganganak June. ako ng March, ngayong March. March, Okay, First March. quarter. ang semester of contingency ko, October last year hanggang March 2026. Okay. Yun yung semester of contingency ko. Kasi yung quarter yung quarter ng, di ba, na nag-end sa December, yung October, November, December, Oo. then yung January to March naman. So Okay. yun yung 2 quarter. So Okay. yun yung magiging semester of contingency ko. Depende talaga kung kailan magpo-fall yung panganganak. O kaya yung birth Panganganak. rate. Oo. Yes. So parang yung semester of contingency is composed of 2 2 quarters. quarters. Pero yung quarter, sinusunod natin yung calendar. Yes. Oo. Yun. So tama. January, February. Kung February March. yung manganganak siya ng February, yung semester of contingency niya pa rin ay yung October to March. Yes. Ang Ayun. galing, Ma'am Hani. Ayun, Tama. naku- Pasado Nakuha. na ako sa exam. Nakuha ni Ma'am Hani. Pero ang parang mas sigurado talaga Ma'am Hani tsaka Ma'am Dina, dapat 6 months bago ka manganak ay pumunta ka na sa SSS, ano? Or pagkabuntis mo, ayan, pumunta ka na sa SSS para magtanong para talagang walang fully avail ka talaga ng mga Yes. benefits. Pero ang pinakamaganda, Sir George, talaga, tuloy-tuloy lang yung pag-uhulog. Oo. Tuloy-tuloy lang Never- din para Parang hindi oo. na Wala tayong naiipon yung benefit. may Tama. backlog ka sa hulog, Oo, no? wala kang backlog. Kasi kung tuloy-tuloy yung Yes, paghulog mo, tama. walang problema. Kasi Yes, covered mo tama lahat. po. At saka I think, Sir George, mahalaga yung consistent na naguhulog tayo. Kasi di ba yung, minsan, hindi lang naman sa maternity, may other benefits na Oo. pwedeng makuha sa SSS. Pwede na may mga loans, kung salary may loan. Tama sablay ka ka dyan, sa Ma'am hulog, Hani, pwede na hindi ka maka-avail. Yes po, Okay. tama po. Okay. Ma'am Dina, magkano naman po ang amount na pinag-uusapan natin kapag ito po ang maternity leave benefits na maaaring makuha ng mga SSS member? At saka ano ang basis ng amount na ito, Ma'am Dina? Actually, isa amount Ngayon, ang maximum amount ng benefit na pwedeng makuha, lalo na kapag live birth. Kasi yun yung mga nanganak ng buhay. Mhm. Kasi di ba 105 days na nga ang kanilang Oo. maternity leave benefit. So, ang equivalent amount nun, kung sila ay nagbabayad ng maximum na 20,000 monthly salary credit sa SSS, ay 70,000 pesos po. Oh, So, yun yung 70,000 makukuha ng pesos. member. Yes, 70,000 para dun sa 105 days. Mhm. Kung sila naman ay solo parent, so may additional benefit. Yun, up to 80,000 pesos yung pwede nilang makuha Mm-mm. na benefit. Kung nagkaroon naman po ng miscarriage, up to 40,000 pesos po. Based dun sa 20,000 na monthly salary credit po na hinuhulog ng ating okay. mga members. Yung 70 or 80,000, Ma'am Dina, ito yung maximum, no? For the entire period na po ito. Yes, nung 105 days o Opo. 120 days. Depende po yun kung ilang days ba yung qualified yung member natin. Nakadepende kasi yun kung anong klase ng delivery type Oo yung nga, ma'am. profile po nila. Mm-mm. Yung sa ano po, Ma'am Dina, di ba pag stillbirth po or yung nakunan, yung miscarriage, no? Di ba 60 days po kasi yung ano Yes doon? po, tama po, Magkano Ma'am po Hani. yung maximum na pwedeng makuha? 40,000 po yung 40,000. maximum nila. Oo. 40,000. Yes. So ito po yung nagmumula sa SSS. So, Yes, tama. Pang Ayan. SSS lamang yan. So, Ma'am Kung kayo- Dina, ang next question, ang next question ko, paano kung yung babae po ay employed po siya no sa private sector? So, hindi ito yung voluntary member kasi diretsong mag-a-apply sa inyo yun eh. Employed po siya pero sabi nyo nga po 80,000 maximum. What if 100,000 po yung sahod niya? Sino po magbabayad ng difference? Actually, napakaswerte ng mga employed members natin ngayon ha. Mhm. Kasi ang benefit nila ay full pay po. So ano Mhm. ibig sabihin nun? Kung magkano yung kanilang sinasahod, Mhm. yun din po yung matatanggap nila dun sa period kung kailan sila naka-maternity leave. So kung ang sahod niya 100,000 in a month, kung 3.5 months siya magli-leave, 300 plus thousand na po yun, di ba? Okay. So lahat yon makukuha po niya. Okay. Ang mag-shoulder po nun, syempre, yung kanya pong employer. Yung Ah. difference. Yes, yung kanya yung pong difference? employer yung mag-shoulder nung salary differential na tinatawag namin. Kasi nga po, ang pwede lang ma-reimburse ni employer sa SSS
ay yung amount nga lang na binanggit ko, up Oo. to 80,000 pesos Mhm. kung solo parent o kaya 70,000 pesos naman po. So yung difference dun sa lahat ng sahod niya, kung sumasahod siya na sabihin natin sa 3.5 months, ang na-compute ng employer niya ay 300,000. Mhm. So ililess niya lang yung kay SSS na 70,000. The Mm-mm. rest po, yung 230,000, i-shoulder po yon ng kanyang employer. Mhm. Pero dito po kasi sa EMLL natin, required na rin po na bawasan ng employer yung benefit ng mga mandatory natin na social contribution. Yung Kasi mga SSS, kailangan, yung mga PhilHealth. SSS contribution, Mm. PhilHealth, pag-ibig, Tama. i-deduct yun. So, sa salary differential. Kasi nga, considered as parang naka-ano lang siya, leave with pay. Opo, leave with pay kasi. So, Ganon yung maternity leave natin ngayon leave with pay siya. So, paid So, leave. tuloy ang remittance sa SSS, Yes, Pag-ibig tama at po. PhilHealth. Oo naman, walang tigil ang remittance doon. Okay. Oh, kasi hindi mo ma-avail yung benefit pag may kulang. Oo naman. So, kailangan mo talaga parang win-win solution, di ba? May contribution ka para makapag-avail ka ng mga benefit na galing sa Yes, SSS. tama So, po. Ma'am Dina, yung mga kanina nabanggit mo, ang mga OFW ay qualified din na mag-avail ng expanded maternity leave law. So, pareho din ang kanilang mga maternity leave benefits na makukuha itong ating mga OFW, Ma'am Dina. Yes po, pareho lang po sila. Ang treatment natin sa mga voluntary, sa mga OFW natin, katulad lang din po ng voluntary members and self-employed po. Oh, okay. So kung ano rin yung maximum amount ng benefit, yun lang din po yung pwede nilang ma-avail. And gaya ng sinabi ko, tinitingnan din natin yung payment date ng kanilang contribution. Mhm. Kaya mahalaga talaga na tuloy-tuloy lang yung paghuhulog ng ating mga OFW po. So, ganun siya. Ganon. And speaking of OFWs, ang makukuha po nila mula sa Philippine law ay yun nga, yung sa SSS, no? So, take note lang, baka i-assume nila na makakakuha doon sa employer. Depende na iyon doon sa patakaran kung saan man po kayo nagtatrabahong bansa at kumpanya doon sa overseas. Yun. Oo, kasi baka wala doon sa ibang bansa, di ba? Baka wala silang maternity leave. Pero win-win yun Law. pag meron din. Oh, Tapos kasi dalawa. covered sila as OFW. So, pwedeng kumuha sila ng mga benefits mula sa SSS natin sa Pilipinas at maging sa company na Kung based sa nasan ibang man bansa. sila. Ayan, For maraming salamat. OFW, yun nga po, tama Oo. ka Ma'am Hani. So for OFW members, up to 70,000 lang Oh, or up to 80,000 yung pesos. pwede nilang makuha. Depende po dun sa kanilang case. So yun po. Ayan. So, depende sa hulog. Ma'am Dina, yung 70,000, sabi mo kasi sa maximum na hulog yun, di ba? Magkano po yung maximum hulog per month? Nasa yun ma'am kasi 20,000 monthly salary credit. Credits, Sa ngayon po, nasa 15% na tayo. So, eto, nagkukumpute tayo. Ayan na, Sige, ma'am. nag-compute na si Ma'am. Talagang real-time computing. Mag-compute tayo kailan yung hulog na yon sa 20,000 Oo, kasi salary na credit ang nakalagay. So, in Oo. peso value, Oo, ma'am. Baka mamaya kasi, 500 per month yung 3,000 hinuhulog niya, pesos akala ah. niya makukuha niya yung 70,000. Kapag voluntary member ka, nasa 3,000 pesos po yun monthly. Per month. Per month. Per month. Per month. Yun yung maximum hulog. Yes po. Kung, Tama. ma'am, di na kung minimum naman, di ba? Kasi yung minimum natin na salary credit, mga nasa 500 pesos per 5,000 month. po ngayon ang minimum salary credit. So, ang katumbas nun, kapag live birth, nasa 17,500 pesos po yun. 17,500. So sa 750 pesos na binabayad niya, so ang kapalit nun ay 17,500 kung meron siyang at least 6 na hulog po. Opo. So kung minimum na 750 pesos, yung kanyang maternity leave amount ay 17,500 pesos. Yes, Ma'am Dina. tama po. So almost 18,000 pesos. Okay. So, yun pala, depende dun sa hinuhulog mo. Sa yung, monthly contribution. ayun. Yes, tama. Ayan. Nakabase Maraming talaga salamat tayo sa po. monthly salary credit Oo, na. salary Baka credit. malito yung ating Oo mga nga, ka-PNK. medyo... Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Dina, no, sa inyong mga ibinahagi sa amin. Simula pa lang po yan, ng ating talakayan, no, marami pa tayong isasangguni kay Miss Dina. Matapos lang po ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niya. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balikat ulo, itakwetan, may wangat sus.
Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanaw na madakalagan niya. Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan para po sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Karapatan ng Kababaihang Miyembro ng SSS, the 105-Day Expanded Maternity Leave Law. Kasama pa rin po natin live via Zoom si Ma'am Dina Barros ng SSS. Ma'am Dina, welcome back! Hello, sir. Ayan. Ma'am Dina, pahirap ng pahirap yung tanong natin. Pero kailangan maintindihan kasi ito ng ating mga ka-TNK in simple no explanation. May provision po kasi yung expanded maternity leave law tungkol po dun sa allocation ng hanggang 7 days na maternity leave dun sa tatay ng bata or yung sinasabing alternate caregiver, So pwedeng sa nanay mo, kapatid mo na magtutulong sa yung mag-alaga ng bata for the first few days. Assuming po na private sector employee rin yung tatay o yung alternate caregiver. Sino naman po yung magbabayad ng 7 days na allocated maternity leave ni tatay? Reimbursable din po ba? Kung magkaibang kumpanya reimbursable din po ba yung SS? Mula sa SSS yon? Actually, ito explain ko lang na maayos yung tinatawag natin na allocation na yan. So, gaya nga din sa nasabi sa EMLL, so ang female member po, pwede siya mag-allocate up to 7 days. Sa child's father o kaya naman sa qualified caregiver. So, ang unang kailangang requirement, yung aallocatean niya, yung bibigyan niya ng additional 7 days, dapat employed. Bakit kaya employed sa private sector? Kasi po, yung allocated leave credits po, ang tinitreat natin siya as leave with pay. So, ibig leave with sabihin, pay. yung employer, nung inallocatean niya, like yung child's father, yung employer niya kasi, bibigyan siya ng additional 7 days na leave with pay. Okay. Pero yung leave with pay na yon, hindi po yun nare-reimburse sa Ayun. So hindi So, na-reimburse ng yung employer? lang talaga ng employer po. Kaya yun yung pinaka-importanting requirement. Kasi wala silang pwedeng pag-reimburse. Pagkuhanan. So, additional benefit lang talaga yon na ibibigay nung employer po, nung child's father o nung qualified caregiver. Ayun. So So, sa yun mga... po, sana clear yun. Oo. Maganda na alam to ng ating mga ka-TNK. Lalo na po yung mga HR din, yung mga ka-TNK natin na nasa mga human resources. Sana napapaliwanag natin ito dun sa ating mga empleyado, whether lalaki or babae. Kasi 'di ba, pwedeng yung tatay yung mag-a-avail Ayan. Opo, tama So ganun po pala siya. Ganun ang sistema pala, Si employer ang magbabayad ng additional 7 days paid leave ni tatay. At hindi na-reimburse sa SSS. Hindi i-reimburse ang SSS po iyan. Mga dear employer. Opo. I-add Ma'am, ko lang po, pag gano'n ang case kasi, di ba kung 105 days, tapos nag-allocate siya ng 7 days, yung pwedeng i-reimburse na lang kay SSS, 98 days na lang. Ayun, Yun ang babas na rin. babayaran Oo. natin. Basta Opo. hindi lalampas sa 105 days, Ma'am Dina. Yan ang pinakabasehan po natin.
Okay. Maliban na lang kung solo parent siya. Kasi kasi may Ay, additional. may additional Yun. siya. Okay. Ma'am Dina, pag-usapan naman po natin ang procedures at saka documentary requirements sa pag-avail ng maternity leave. So, para mas malinaw sa ating mga ka-TNK, pwede po ba ninyong isa-isahin ang proseso, ano? Para po sa iba't ibang sektor natin, sa private sector employees, sa self-employed individuals, former private sector employee who gave birth after end of contract, at OFW, Ma'am Isa-isahin Dina. natin, Sir George. So, Okay, una sa mag-start private tayo. sector employee muna, Ma'am Dina. Sige. Mag-start tayo dun sa mga employed members, no? Unang-unang dapat malaman kapag ikaw ay employed, pagkalaman mo pa lang na buntis ka, na-confirm mo na ikaw ay buntis kasi nag-pregnancy test ka, nagpa-check up ka sa doktor. So, pumunta ka na sa employer mo. Mag-submit ka na ng maternity notification. Kasi yung maternity notification na yun, ini-inform lang natin yung ating mga employers na tayo ay buntis at posibleng mag-leave mag-leave tayo kasi buntis nga tayo. Pag nanganak tayo, most likely, kailangan natin mag-avail ng maternity leave. So, yung maternity notification, isasabit natin sa ating mga employers, then mag-a-attach tayo dyan nung proof na tayo nga ay buntis. Kasi later on, pwede yung magamit ng mga employers sa pagpapile ng reimbursement sa SSS. So, once po na nasubmit yun na yung maternity notification, hintay-hintay lang tayo hanggang sa kayo po ay malapit ng mag-leave. So, kapag kayo po ay malapit na yung due ninyo, pwede na kayong mag-file ng maternity leave application sa inyong employer. Okay. Kasi doon po magbabase kung kailan magbibigay ng advance payment ang employer. Kasi di po ba kapag employed, ina-advance yun kasi ng mga employers within 30 days sa empleyado from date na na-receive nila yung maternity leave application. Okay, so 1 month after. Oo, mga within 30 days yan, basta na-receive nila yung maternity leave application, sa Application. loob ng 30 days dapat na-i-advance na nila yung maternity benefit. Ano Okay. po, Ma'am Dina, yung kailangang i-attach dun sa maternity leave application? Actually, ano pa lang yun sa HR pa lang nila kasi yun. So, meron sila sigurong form na pinifill upan para may dun form. sa i-inform yung employer nila na magli-leave na sila. So, kapag nanganak na sila, ito na yung time na magkakaroon na sila ng certificate of live birth ng bata. Kasi yun po yung pinaka-basic requirement para makapag-file sa SSS. Ayun, Yung isasabihin Child pala yun. Certificate of Live Birth na mangyayari lang kapag makukuha lang yun kapag nanganak na talaga Opo. yung empleyado. Ayun. Kasi po pwede namang mag-file ng leave na yung empleyado kahit hindi pa siya nanganganak. So within 45 days, kung gusto na niya talagang mag-leave kasi nahihirapan na Oo, siya, medyo mahirap pwede na po yun. Oo. So hihintayin niyang manganak siya at kapag panganak niya, at meron na siyang birth certificate ng kanyang anak, ibibigay niya yun sa kanyang employer. Kasi yun yung gagamitin ng employer to file naman yung reimbursement sa SSS. Ayan, Ma'am Dina, clarification. Sabi mo kasi kailangan yung certificate of live birth. Kailangan po ba yung galing na PSA o yung pwede yung copy ng sinubmit sa ospital, isang copy nun? Magandang tanong yan. Actually, pwedeng, muna yan, pwede muna yung birth certificate na issued ng local civil registry Oo, office sa natin. munisipyo, bayan. Pero, kapag po ang filing date kasi nakadepende yun sa filing date ng maternity benefit sa SSS Okay. Kung within 6 months po, yung filing date nila, nagpa-file na sila ng maternity benefit sa SSS, within 6 months, mula nung sila ay nanganak, so ina-accept pa namin yung galing sa LCR, yung galing sa munisipyo. Pero kapag diyan 6 months na, yung kanilang filing date, Dapat may halimbawa, PSA na. PSA document na po ang Ayun. nire-require namin. And huwag niyo pong kakalimutan pala kasi lagi itong nagiging rason kung bakit nire-reject ang claim. Kinakailangan na rin po namin yung official receipt. Kasi meron po yun, di ba, sa copy po ng birth certificate, Opo. whether issued ng LCR o kaya ng PSA, may nakakabit dyan na resibo. Opo. Nakatunayan na kumuha kayo sa kanila ng birth certificate. So, hinihingi okay. na rin So, po yun kasama ng ng resibo sa Yes isa-submit. Okay. Opo, Oo. kailangan lang nilang i-scan din yon kasi ngayon po pala ay online filing Oo na. nga, naka-scan. Naka-scan copy na, no? Lalabas namin ng balita mula sa PSA. Opo. Oo, Actually, since e-certificate. 2021, nag-online filing na tayo. So, napakadali na mag-file ng claim sa Oo, SSS. medyo madali na. Ayan. Yes po, tama. Okay. So, yun pong gagawin nila. Yun Pag lang sa din ang employed isasubmit yan. nila. Opo. Oo.
Pag sa self-employed, Ma'am Dina, tsaka voluntary members ng SSS. Actually, para sa kanila, certificate of live birth, basta manganak na sila. Oh, okay. Basta andyan na, ready na, Pagkapanganak. readily available na. O, pagkapanganak nila, readily aasikasuhin ka available na. Yung birth certificate, mag-file na po sila gamit yung my.sss account nila kasi nga po online na. So, i-upload lang nila yung certificate of live birth. Oh, si upload Para na sa pala live birth yun. Okay. For miscarriage cases naman, syempre kailangan natin yung proof. Unang-una, nabuntis kayo. So, may- Kung miscarriage ang ipapile ninyo, kailangan may proof of pregnancy, yung ultrasound report natin. And pangalawa, kailangan din namin na yung proof na nawala yung pagbubuntis. So, kailangan yung medical certificate or ultrasound ulit na nagsasabing nawala na po, hindi na kayo buntis. So, yun na po yung requirement for miscarriage. Medical certificate, yung proof of pregnancy, at yung proof na na-terminate na po yung inyong pregnancy. Ayun. So, medyo mas marami tayong requirement for Oo. miscarriage cases. Okay. So, ayun Ito, po. ma'am, yung ito, former private sector employee who gave birth after the end of the contract. Yan, Ayun. yung dati. Na-endo. Oo, Bago manganak. Sorry, na-endo po siya. Actually, yung para sa mga na-terminate or na-end of contract, per EMLL kasi, qualified pa sila makareceive ng full pay, yung full benefit na binabanggit natin, kung yung kanilang panganganak ay within 15 days after nung sila ay ma-terminate End of o kaya ma-end yung contract. For example, na-end ang contract February 1. Tapos nanganak siya February 15. O within 15 days pa yun after ma-end ang contract. So, qualified pa siyang makareceive ng full pay from the employer. Pero kung beyond that, hindi na po. Hindi na po. So, kung magkano na lang talaga yung makukuha kay SSS, yun na lang yung pwede nilang ma-claim. Tapos ma'am, diretso file po sila sa SSS. Yes po, tama po. For mga, para sa mga separated employees natin, kasi yun yung tinatawag namin sa kanila ang gagawin po nila, magpa-file sila directly kay SSS, and then po, yung employer, may isa-select sila doon na tick box, sasabihin lang na already separated na nga sila. And then, i-confirm po yun ng mga employers nila na talagang wala silang in-advance na benefit and talagang separated na yung empleyado. Ayun. So, bago namin bayaran yung claim niya for maternity benefit. Ayun. So, ganun po yung mangyayari. Ito, yan. Ma'am Dina, panghuli overseas Filipino worker naman, Ma'am Dina. For OFW members natin, actually, mas napadali nga since online na. So, ang gagawin lang nila, yung mag-access ng account nila, and ang tinatanggap natin na document, any report of birth issued abroad. So, basta issued ng hospital man yan, o kaya ng DFA natin doon. So, acceptable po yun. Okay. Kailangan lang kapag halimbawa, nasa ibang language yung birth certificate, dapat may English translation para maintindihan naman natin kung kailan siya nanganak talaga. Saka kung ano, para makita din natin yung andun yung pangalan niya as mother nung bata. Kasi yun lang naman ang ini-establish natin na talagang yung SSS member natin yung nanganak. Ayan. So yun lang po. Ma'am Dina, kanina pa natin na pag-uusapan yung solo parents. Kung solo parent po, may additional requirement ba? Ay, oo. Since solo parent, dapat merong solo parent ID. ID Yun na. naman yung pinaka-requirement natin. Basta dapat may ID siya. So, for first time na member, halimbawa, kasi di ba ngayon pa lang siya manganak. So, first time niya maging mother at wala pa siyang solo parent ID. So, ina-accept natin yung solo parent ID na na-issue o may issue within 6 months after niya manganak. Okay. So, for first-time mothers yon. So, basta yung solo parent ID dapat ma-issue within 6 months after niyang manganak. Pag hindi siya na-issuehan, hindi po siya magko-qualify dun sa additional 15 days. Opo. Etong next question, marami po nagtatanong nito, Sir George. Yes. Ma'am Dina, yan, ang failure po ba sa parte ng employee na mag-notify sa kanyang employer na siya ay tungkol sa kanyang pagbubuntis ay pwedeng gamitin ng employer na dahilan para hindi magbigay ng maternity leave? Kung ganoon, ano po ang pwedeng gawin para ma-resolve itong hindi pag-notify ng empleyado sa kanyang employer tungkol sa kanyang pagbubuntis, Ma'am Dina?
Actually, ano siya hindi siya dahilan. Hindi siya pwedeng maging dahilan para hindi maibigay yung maternity benefit. Okay. Kasi di ba kanina yung sa prosesong binanggit ko, at the time na ma-confirm niya na siya ay buntis, mag-notify siya. Ngayon, kung hindi siya nakapag-notify nung time na yon, magpa-file naman siya ng maternity leave. Oo, So, doon like, pa lang sa like 30 pagpa-file niya days ng before. maternity leave, alam na yun ng employer Oo, niya. So, tama. dapat, yung time na yun, na-inform na rin talaga, di po Oo. ba? Opo. So, kailangan po bayaran ng employer yung empleyado. Mag-advance sila ng benefit dahil yun po yung nakalagay sa batas. Ayun. So, hindi pala reason yun. Magandang balita, Yeah. Ma'am Dina. Napakagandang balita. Salamat po, Miss Dina, sa inyong mga ibinahagi. Ngayon naman po, balikan natin yung say ng ating mga ka-TNK. Kanina po, Miss Dina, tinanong po natin sila kung ano yung masasabi nila tungkol sa 105-day expanded maternity leave law. Yes. Ayan po, ang say po ni It's Faith. Wow. Okay. Yung pangalan niya, It's Faith. Faith. Sa aking pananaw, ang 105-day expanded maternity leave law ay isa sa mga pinaka-pro-family at pro-women na batas sa Pilipinas. Hindi lang ito tungkol sa bakasyon, tungkol ito sa dignidad at kalusugan. Ang say naman ni Ding Timog-Timog, daga Timog Avenue ba to? Ito ay malaking tulong sa kababaihan pero kulang pa rin. Dapat mas mahaba pa ang leave para sa isang nanay. Ayun. Ang say naman po ni Mary Grace ZB. Based sa aking experience, kulang pa din ang 105 days para sa isang babaeng kapapanganak pa lamang. Hindi madali ang physical recuperation. Samahan mo pa ng psycho-emotional aspect. Okay. At para naman sa result ng ating poll, 79% ang nag-heart react kung malaking tulong ito sa mga nanay, 12% ang nag-like react kung dapat mas mahaba ang leave, 8% ang sad react kung kulang pa rin ang benefits, 0% ang nag-wow react kung ngayon ko lang nalaman ito, buti naman 0. Oo nga eh. 1% ang nag-angry react kung mahirap pa rin ma-avail. So may 1% pa. Oh. Pero it's good to know, Sir George, na mukhang alam na, ang ating mga ka-TNK. Aware sila dun sa ating batas, tungkol sa maternity leave. Yan, ano naman ang masasabi mo po, Miss Dina, Yes. sa say ng ating mga ka-TNK? Actually, happy ako dun sa result, no? Inaabangan ko rin yung result na yan. Buti na lang talaga, lahat na nga ng mga members natin, mga ka-TNK natin ay informed na meron tayong EMLL. And at the same time, mababa yung percentage na nahihirapang mag-avail. So sana, most likely, feeling ko ito yung mga nare-reject yung benefit. Oo. Nakalimot mag-attach ng official receipt. So sana po, ayun nga, meron tayong circular ng documentary requirements. Bago tayo mag-submit po, tingnan natin na complete yung document. And yun nga po, sa tingin ko, yung mga nakukulangan po dun sa leave natin. Actually, hindi ko lang nabanggit kanina, pero yung mga members natin, pwede silang mag-extend naman, mag-request ng additional 30 days Okay. na leave. Yun nga lang po, sad to say, wala po yung bayad. Without pay. Without na. pay. At least Without hindi pay sila na. mawawalan ng trabaho. Oo. May babalikan silang work. May babalikan naman kayong work at makakapagpahinga kayo kung kailangan naman talaga, di ba? Opo. Kung kailangan pang magpagaling o mag-recuperate. So, pwede pa po kayo mag-request ng extension. Na, yun nga lang po, without pay po siya. Ayan. So, yun lang po. Salamat po, Ma'am Dina, at sa mga nakibahagi sa ating say sa TNK. Pansamantala po muna naming putulin ang ating talakayan. Magbabalik pa rin po ang Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. Kaya mong itaguyod ang karapatang pantao. Kung kaya nila, kaya mo rin ito. Kaya't wag mong kalimutan, ikaw ay ginto. Bigyan ng halaga, lahat ng tayo ay mula sa'yo sinapupunan. Ikaw may karapatang magdesisyon, ang bag mo sa ekonomiya ay hindi na iba. Hindi na iba sa aming kalalakihan, isigaw sa maglambayan ang iyong kakayahan. Sa kaunlaran na kayang iyong maiambag, ikay dito dapat bigyan ng karangalan. Sa tibay mo't husay, dalisay kang tunay. May taglading kamangha-mangha.
Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Kayo po ay nakatutok pa rin sa ating Tinig ng Kababaihan. Kasama nga po natin ngayong hapon si Miss Dina Barros mula po sa Social Security System. Ito, dahil kulang na tayo sa time, Miss Dina, paalala na lang po and message sa ating mga ka-TNK. And kung meron po silang mga complaints, may mga issue sa SSS at sa kanilang employer, saan po sila maaaring kumontak? Ayan. Okay po. Actually, ang masasabi ko lang sa ating mga ka-TNK, para po maging smooth po yung transaction natin sa SSS, ngayon pa lang po, ina-advise ko na kayo na register po doon sa ating My.SSS account. Tapos po, maglagay na kayo doon, mag-enroll na kayo ng inyong disbursement account. Ayun. Kasi po, through the bank na po tayo. Okay. So, kung ano yung in-enroll yung disbursement account po, doon po lahat makikredit yung benefit na i-reimburse. Huwag yung isasara yung bank account na yun. Oo naman. Opo, tama. So ngayon pa lang po, mag-enroll na kayo para po dun sa time na kayo kailangan nyo na mag-file ng benefit, madali na lang po yung transaction. Okay. Kasi marami po talaga yung nahihirapan din sa pagpa-file ng disbursement. Kasi online na. Yes po. Yung contact number po, Ma'am Dina, kung meron kayong contact number? Contact number naman po, actually, pwede po silang mag-email dun sa Usap Tayo po ng SSS. Okay, Doon usap naman tayo. po sila pwede. Opo, sa Usap Tayo. Okay. Muli, maraming salamat, Ma'am Dina Barros. Siya po ang acting head ng Sickness, Maternity and Disability Benefits sa Administration Department ng SSS. Salamat din po sa kanilang Media Affairs Department at Public Affairs and Special Events Division at sa lahat po ng bumubuo sa Social Security System sa panguna ng kanilang President at CEO si Mr. Robert Joseph Montes Declaro. Maraming salamat po sa inyong buong pusong serbisyo para sa lahat ng Pilipino. Thank you po. Ngayon naman, Ma'am Honey, Yan, dumako na po tayo sa ating bulletin board. Ayan. Mga ka-TNK, naanyayahan pa rin po namin kayo na makilahok sa National Women's Month Celebration. Sama-sama nga na po nating balakasin ang tinig ng mga kababaihan ngayong buwan ng Marso. Para sa karagdagang impormasyon, naka-up na po ang ating National Women's Month webpage. Bisitahin nyo lamang po ang bit.ly/2026NWMC. And I think, Sir George, pwede na tayo mag-proceed sa ating pamamaalam sa ating... Siyempre, sa puntong ito, sa ating programang ka-TNK, na isa ating pasalamatan ang Radyo Pilipinas, Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po ng Director General Fernando Dindo Amparo Sanga at sa mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw. Siyempre, salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women. Sa pamumuno po yan ng aming chairperson, Ermelita Villa, and sa social marketing section ng PCW na bumubuo sa TNK production team. Tandaan, pinapahalagahan ng pamahalaan ang karapatan ng ating mga kababaihan at ang ating mga batas gaya ng 105-day Expanded Maternity Leave Law ay patunay ng patuloy na pagsusumikap ng Estado na tiyaking kinikilala at pinapahalagahan ang karapatan ng kababaihan sa trabaho, sa pamilya at sa lipunan. Mga ka-TNK, ako po si George Arsenio. Tunay nga na malayo na ang ating narating, ngunit marami pa rin dapat gawin, Sir George at mga ka-TNK? Marami pa rin dapat gawin upang maibalik ang lipunan kung saan may pantay na pagkilala at respeto sa kakayahan at dignidad ng bawat isa. Kaya naman ngayong darating na National Women's Month Celebration, sama-sama po tayong kumilos at muli nating buhayin ang diwa ng ating pre-kolonyal na kasaysayan, kung saan umiiral ang true gender equality, isang lipunan na hindi na nahahati sa she or he, kundi nagkakaisa bilang we. Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro. Manatiling nakatutok sa ating kimpilan hanggang sa susunod na episode ng Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang di mata.